Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ngayon ay ipapaliwanag ko ang tungkol sa mga ponemang katinig ng Filipino, kung ano ang mga ito, paano ito ginagamit, at paano ito bibigkasin. Sa wikang Filipino, may 5 ponemang patinig na a, e, i, o, u. Sa a, ang punto ay pasentral at ang antas ng dila ay pababa at ang labi ay di pabilog. A. E, ang punto ay paharap at ang antas ng dila ay pagitna at ang labi ay hindi rin pabilog. I. I naman, ang punto ay paharap at ang antas ng dila ay di pataas at ang labi ay hindi rin pabilog. I. At ang o. Ang punto ay likod, ang dila ay nasa likod ng bahagi ng bibig at ang antas ng dila ay katamtamang pataas at ang labi ay pabilog. O. At ang panglima ay ang U. Ang punto ay palikod at ang antas ng dila ay pataas at ang labi ay pabilog. Ano nga ba ang ponemang katinig? Ang ponemang katinig ay ang mga tunog sa wikang Filipino na nalilikha kapag ang daloy ng hangin mula sa baga ay nahaharangan o nasasagabal sa iba't ibang bahagi ng bibig. Upang mas maunawaan nating mabuti, hatiin natin sa 2 bahagi. Una ay ang paraan ng artikulasyon, kung paano nililikha ang tunog, at pangalawa ay punto ng artikulasyon, na kung saang bahagi ng bibig nililikha ang mga tunog. So una ay ang paraan ng artikulasyon, na may 6 na bahagi at ang unang bahagi ay ang pasara. Ang hangin ay tuluyang hinaharangan at saka pinapalabas. Halimbawa, ang P or na ang labi ay magkadikit, gaya ng salitang pusa. T or na ang dila ay sa likod ng ngipin, gaya ng salitang tao. K or na ang likod ng dila ay sumasayad sa ngalangala, kagaya ng salitang kape. B or b. Ito ay may kasamang pabuga ng tinig, kagaya ng salitang bola. D or d. May tunog na galing sa lalamunan. D. Gaya ng salitang dala. At ang J din, nakagaya ng sa D na may tunog sa lalamunan, gaya ng salitang gabi. At ang panghuli ay ang glottal stop, na gaya ng pagbigkas sa asenso o pano, may saglit na paghinto sa hangin sa lalamunan. Ang pangalawang paraan ng artikulasyon ay ang pailong, na ang hangin ay lumalabas sa ilong. Halimbawa ay ang M, na ang labi ay magkadikit at hangin sa ilong. Like, Gaya ng salitang mata. At N, na ang dila ay sa likod ng ngipin. Gaya ng salitang nasa. At nang, na ang likod ng dila sa ngalangala, hangin sa ilong, nang. Gaya ng salitang ngiti. Ang pangatlo
paraan ng artikulasyon ay ang pasutsot. Ang hangin ay lumulusot sa pagitan ng dila at ngipin. Halimbawa, ang S. May mahinang tunog ng hangin. Gaya ng salitang saging, saging, saging. At H. Nagaling sa lalamunan ang tunog. Gaya ng salitang haba, haba, haba. Ang pang-apat na paraan ng artikulasyon ay ang pag-ibig. Ang hangin ay lumalabas sa gilid ng dila. Halimbawa, N. Bahagyang nakataas ang dila. Gaya ng salitang lima, lima, lima. At ang panglimang paraan ng artikulasyon ay ang pakatal, na ang dila ay tumatalbo o dumadampi sa itaas ng bibig. Halimbawa ay ang R, 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 R. Mabilis na patalbog ng dila sa ngalangala, gaya ng salitang rata, rata, rata. At ang panghuling paraan ng artikulasyon ay ang malapatinig, na halos parang patinig ang tunog, ngunit may katinig na katangian. Halimbawa sa Y, gitnang bahagi ng dila ay tumataas, gaya ng salitang yellow, yellow, yellow. At ang W, na ang likod ng dila ay umaangat, at ang labi ay bilog, kagaya ng salitang wala, wala, wala. At ngayon naman ay dumako tayo sa punto ng artikulasyon. Ito naman ay kung saan bahagi ng bibig na bubuo ang tunog. Una sa punto ng artikulasyon ay ang pandabi, gamit ang mga labi, kagaya ng P or B, B, M, at pangipin na gamit ang dila at ngipin, kagaya ng T or T, 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 D or D, D, T, N, 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 F, L, 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 R, 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 R. At ang panghuli ay ang glottal stop na gamit ang lalamunan, kagaya ng H na ha, 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 hangin. Ang ponemang katinig ay mahalaga sa tamang pagbigkas, pagbasa at pagsulat ng wikang Filipino. Kapag alam natin kung paano ito nililikha, binibigkas, mas magiging malinaw at tama ang ating komunikasyon. Maraming salamat at naway mas lalo nating pahalagahan ang tunog at ganda ng wikang Filipino.